Ating lahat, purihin ang Panginoon sa umagang ito. Welcome po ang lahat dito sa atin sa Day by Day. At muli po, isang magandang umaga sa ating lahat. Pasalubungan natin ng masigabong palakpakan ng ating Panginoon. Ayan po. Batiin po natin ang bawat isa at tinahayaan ko po lahat ay tumayo sa pasimula ng ating pananambahan sa Panginoon. Ayan po, batiin po natin ang bawat isa, kawayan po natin. Sabihin naman natin sa kanila, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, good morning, good morning. Ayan, purihin ang Panginoon. Handa po natin ang ating mga sarili, kung ano man po yung nakakadlang ay bigay natin sa Panginoon. Yung nakakadlang po sa ating buhay, sa pagkakataong ito, bigay natin sa Lord lahat yan. Amen? Amen po, Bob. Sige po, muli palakpakan natin ating Panginoon. At tayo po ay sumandaling pumikit, yumuko. Tayo po ay lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Aming Ama sa langit, purihin ka, dakilain ka. Luwalhatiin sa iyong kabanalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Lubos kaming nagpapasalamat sa aming Panginoong Hesus na patuloy na tumatanggap sa amin. Kaya marapat ka lang pong purihin, dakilain, luwalhatiin. Ilang sandali, mga kapatid, lapitan natin ating Panginoon. Mingi tayo ng tawad sa Kanya sa lahat ng mga kasalanan natin. Sige po mga kapatid, ilang sandali po. Salamat aming Panginoong Hesus sa walang hanggang pagpapatawad sa amin. Sa walang hanggang pagtanggap sa tuwing kami nagkakasala. Salamat dahil makatarungan kang Diyos, mapagmahal na Diyos. Panginoon, manguna ka sa amin. Pangunahan mo ang kongregasyon na kung saan pupurihin ka namin, pasasalamatan ka namin. Panginoon, sa pagkakataong ito, gamitin mo ang bawat isa sa amin. Salamat dahil napakabuti mong Panginoon. Mula sa pagtugtugan namin, pag-aawitan, purihin ka, O Diyos. Sa pakikinig ng aming salita, ng inyong salita para sa amin, gamitin mo rin ang tagapagsalita mo, ang pastor namin na gagamitin mo sa pagkakataong ito. Mangusap ka, magpahayag ka sa amin. Panginoon, sa salita mo kami nabubuhay. Sa salita mo, ang buhay namin ay naaayos. Malakad kami sa iyong daan ng katotohanan. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Ikaw po yung makita, ikaw po yung mapapurihan. Tataas lamang ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po ng awit, 135, 1-3. Purihin si Yahweh. Pangalan niya ay purihin, kayong mga lingkod niya. Kayong lahat na sa banal niyang templo'y pumapasok, upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan, pagkat siya ay mabuti, ang taglang niyang kabaitan
ay marapat na purihin. Salamat sa Panginoon. Hands of praise the Lord. We will follow you, O God. We will serve you, and we will lift your name on high. I found myself in you, the purpose of my life. I discovered who I am as the Spirit touches mine. Every step I take, every move I make, you're by my side, and I will be strong. My strength is in you. I will go where you want me to go. I will do what you want me to do. Yes, I will go where you want me to go. I will be who you want me to be. Anything for you. When you ask me, I will go. You show the way before me. In your word I find the truth. You lead me on this journey. Every step I take, every move I make, you're by my side, and I will be strong. I will go where you want me to go. I will do what you want me to do. Yes, I will go where you want me to go. I will be who you want me to be. Yes, I will go where you want me to go. I will do what you want me to do. Yes, I will go where you want me to go. I will be who you want me to be. Anything for you. Those who trust in you, ever praising you, will find the strength in you. They're gonna make it happen. I will trust in you, never stop praising you. Will find my strength in you. I'm gonna make it happen. I will go where you want me to go. I will do what you want me to do. Yes, I will go where you want me to go. I will be who you want me to be. Yes, I will go where you want me to go. I will do what you want me to do. Yes, I will go where you want me to go. I will be who you want me to be. Anything for you. Anything for you. Anything for you. Sama-sama nagpupuri sa iyo. Sama-sama sumasamba sa iyo. Dakilang Diyos, tunay nga kay Bumilyo. Pag-ibig niyo ay hindi nang babago. Itataas ang ngalan niyo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa iyo. Sama-sama nagpupuri
Yes, Lord. Sama-sama po kami nagpapapuri at nagbibigay ng pasasalamat sa inyo, Panginoon. Itataas po namin ang aming mga tinig. Tanging ikaw lamang, Panginoon, aming tatanghal sa aming mga buhay. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging kayo, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang inyong kalwalhatian, kadakilaan nyo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan, sa buhay ko'y lagi nyo laan. Narito dahil sa biyaya nyo, habang buhay magpupuri sa inyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging kayo, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang inyong kawalhatian, kadakilaan nyo'y di mapapantayan. Jesus, sa inyo ang kapurihan, kawalhatian ngayon at magpagkailanman. Jesus, sa inyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpagkailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging kayo, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang inyong kawalhatian, kadakilaan nyo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging kayo, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang inyong kawalhatian, kadakilaan nyo'y di mapapantayan. Jesus.
love you, O God, and may your word dwell upon us. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Nakikita natin sa television, sinasabi nila itong judge na to hindi patas. Itong judge na ito corrupt. And you know what? There are judges, totoo naman talaga, they are corrupt. Pero meron din naman, there are judges that are just. Ang tema ng ating pag-aaralan sa oras na ito ay pinamagatang not guilty. Nakita niyo, may verdict talaga, not guilty, no? Napakaganda, di ba, pagka narinig natin sa korte ang isang akusado na napalaya siya at napatawan siya ng not guilty. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa aming buhay, maraming salamat. Purihin ka dahil sa oras na ito ay makakatunghay kami ng isang mensahe na galing po sa inyo. Gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang tuntungan ng inyong salita. At ang mensahe ay magkaroon sa amin ng ibayong pananaw, ibayong kaugalian sa aming mga personal na buhay. At nang sa gayon, kayo po ang tunay na maitaas, kayo ang maihayag sa mga sarili namin. At salamat dahil sa inyong pagpapatawad, sa inyong pagpapalakas sa amin, at pagpupuno sa aming mga kakulangan, you are always there. We thank you, we bless your name, we give you back all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Through sin, all are disqualified. Totoo naman talaga, di ba? Kung titingnan natin itong salita na ito, tayong lahat ay makasalanan. Kaya wala makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. But through the Son, which means Jesus Christ, all are justified. Mamaya makikita natin kung ano ibig sabihin talaga ng justified. Justified sa Tagalog, ibig sabihin pinawalang sala. Wala ka ng kasalanan, malinis ka na. No? Kaya huwag ka na magigilty-guilty. But here, pag tinignan natin, sa pamamagitan ng kasalanan, tayong lahat ay diskwalipikado. No? Parang pag mag-a-apply ka, disqualified ka dun sa ina-applyan mo. And then, but through His Son, the Lord Jesus Christ, makikita natin, they are justified. How can we get into a right relationship with God? Paano nga ba? So, ang daming mga katanungan ng mga tao. Paano nga ba tayo magkakaroon ng totoong relasyon sa Diyos? Maraming ginagawang kapamaraanan ng mga tao. And another one is, how can we have peace with God? And you know, pagka wala tayong relasyon sa Panginoon, the wrath of God is in us. Pero pagka tayo may tamang relasyon sa Diyos, the peace of God is with us. Meron tayong kapayapaan. Kaya nga from the Adam's kaugalian from Adam, nung ipinanganak tayo, may inheritance tayong kasalanan. At yung kasalanan na yun ay para daw siyang mantsa. Hanggang sa nabubuhay ka nandoon. Pero mayroong isang tao na isinilang, nagkatawang tao, sa pamamagitan niya, yung stain na kasalanan na yon, nabura, natanggal po. No? May nagtanggal Mayroong dumating na isang tao na may kasalanan. Pero hindi, may dumating na isang tao at nagkatawang tao siya, which is Jesus Christ, ang sinasabi ng Scripture, siya yung nagpawala ng ating mga kasalanan. You know, nung araw kasi, nung panahon ni Panginoong Kristo, Judaism. Ano ba yung Judaism? Di ba? Isang relihiyon ng mga Hudyo nung araw. Sa kanila, naniniwala sila by keeping the law, obeying the law, yun ang tamang relasyon nila sa Diyos. Other religion, ano naman yung kanilang pananaw? The other religions, ang kanilang pananaw, by good works. Sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Yan yung other religions ng panahon ni Panginoong Kristo. Kaya hindi mabalanse ng mga tao. Hirap na hirap sila. Ano ba talaga? Pero nung dumating si Panginoong Kristo, na pinakita niya talaga, hindi sa pamamagitan ng inyong pagtupad sa makautusan, hindi sa pamamagitan ng inyong mga relihiyon by good works, even though that Jews and Gentiles, dalawa ang sinasabi ng lumang tipan o ng bagong tipan ng Panginoong Kristo, yung Hudyo at yung mga Gentiles. Pag sinabing Gentiles, they are non-Jews or Jewish people. Ibang lahi sila. And yung mga Hudyo ng araw, meron silang, tinatawag dito, meron silang pananaw na they claim sila lang talaga yung may kaligtasan. At dumating ang Panginoong Kristo para lang sa kanila. Kasi sila lang daw yung pinangakuan. And one of the law that keeps yung mga Jewish people, yun ay Sabat. Di ba yung Sabat?
Pagka Sabbath day, walang gagawa talaga. And another thing, ito yung panahon ni Paul. Merong sinabi sa kanya, yung mga circumcised na mga Hudyo, tapos may mga nanampalataya kay Kristo Jesus, hindi naman sila circumcised, hindi sila tuli. No? Ang sinasabi nila, mga Gentiles yan, hindi sila circumcised. Kailangan magpa-circumcise muna sila. Paano kung 60 years old na yung mga nanampalataya kay Kristo Jesus? Tutuliin pa ba yan? Parang ganun sinasabi ni Paul. Ang sabi ni Paul, okay, fine. Circumcise kayo mga Hudyo. Tama? Literally, sa batas, tama sila ron. Pero in their hearts, hindi sila circumcised. On the other hand, itong Gentiles, they were not circumcised physically, right? Hindi sila circumcised. Sinasabi ng mga Hudyo, kailangan magpatuli muna kayo bago kayo sumunod. Isang patakaran na napakahirap sundin nila. Now, ang sabi ni Paul, sige, itong mga Gentiles, hindi nga sila circumcised physically, but their hearts, they were circumcised. Saan ka ngayon? Anong titingnan natin? Di parang tayo rin naman. Siguro kung tayo mananampalataya, sabihin tayo mga lalaki, kailangan magpa-circumcise muna kayo bago kayo maging Kristiyano. Di ba napakahirap? Si Paul po, ang makikitaan natin ang pagsasabi ng ganyan. Now, sa Romans chapter 3, it was the verse na pwede natin makita, Romans chapter 3, yung kabuuan nito, dito natin makikita yung parang tunay na gospel, no? Yung gospel na ipinahayag ni Paul sa mga taga-Roma. Actually, Paul, hindi siya nakarating na Roma, puro sulat lang po siya. Because he was in prison. Naka-chain po siya habang nagsusulat siya. Sabi sa verse 21, hindi ko lang nailagay, verse 21, but now, sabi ni Paul, si Paul pa nagsasabi sa mga taga-Roma, sabi niya, ngayon, a righteousness from God apart from the law has been made known, to which the law and the prophets testify. Parang sinasabi niya, di ba from the scripture naman talaga, may sinasabi dito na may darating na katwiran ng Diyos, which is the Messiah, si Jesus Christ, ang sinasabi niya. May darating dito at alam na alam niya yan kung sino yung magpapawi ng mga kasalanan ng sanlibutan. Now, in verse 22, ito na in verse 22. This righteousness, remember yung mga hinighlight ko pa, this righteousness from God comes through faith in Christ Jesus to all who believe. Kanino nang galing yung katwiran? Kanino nang galing yung righteousness? From God the Father. Sa Kanya talaga nang galing at ibinaba niya yun sa sanlibutan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, ang sabi rito, to all who believe, kanino? Kay Jesus Christ lang po. And that righteousness that comes from God, mapupunta sa iyo, automatic yun. Wala pong duda yan. Ang sino mang nanampalataya with all their hearts and mind kay Jesus Christ as Savior and Lord, ito po ang makukuha natin. And that righteousness, it does not come from you and from me. It comes from the Lord. Verse 23, and it was a very loaded verse, itong 23. Now, ang sinabi ni Paul sa mga taga-Roma, there is no difference. Wala nang pagkakaiba ngayon. Kung Hudyo ka, kung Hentil ka, walang pagkakaiba. Anong pagkakapare-pareho? For all have sinned. Ang lahat daw ay nagkasala. Favorite verse natin ito. Minsan binabasa lang natin, pero pagka binulay mo talaga, loaded verse talaga ito. Ang sabi ni Paul, lahat ay nagkasala. At sabi niya, and fall short of the glory of God. Anong glory ng Diyos? Nahulog lang daw tayo dun sa biyaya, kahabagan ng Diyos para sa atin. Nahabag kasi siya. At yun yung glory ng Panginoon, yung righteousness na ibinaba niya. And, ang ganda rito, are justified. Justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Ang dami pong words dyan, mamaya isa-isahin ko. Now, may kwento kasi, may dalawang aplikante, malaking kumpanya sa Amerika. Nag-apply sila security guard. Alam niyo, Kuya ito eh. Security guard. So, pag-apply nila sa firm na napakalaking kumpanya, siyempre mahigpit yan, maraming mga test, marami silang exams. So, itong dalawang nag-apply na magkaibigan, dumaan sila sa 5 stages ng examination. Oral, o kaya yung written exam, lahat yun, naipasa naman nila. So, tuwan-tuwa yung dalawang magkaibigan. At the final stage of their exams, meron 2 kwarto na pinapasok sila, both separated, no? Separated sila. Paano tol? Sabi ni siya, paano tol? Diyan ka na, okay na ako. Pasok sila ngayon doon sa room. That after a few minutes, lumabas silang sabay na malungkot. Nung pumasok sila, masaya sila, pero nung lumabas sila, malungkot sila pareho. Alam niyo kung ano? Bakit ganun kalungkot sila?
yung palang final test, may height limit. It was a 6-footer, kailangan 6-footer yung tinatanggap nila 6-footer. So pumasa sila sa lahat ng test, pero doon sa height limit nila, yung isang lumabas na kaibigan, ang sabi niya, hindi ako pumasa. Bakit? 5'10" lang ang height ko eh. 6-footer pala ang kailangan. Hindi pasa, right? Eh yung isa naman, ikaw, ganun din. Mas lalo ako, 5'7" lang ako. Mas maliit ako. O, kita mo, mas malaki ako. Konti lang yung diferensya natin. Ako, konti lang, maaabot ko na. Anong point? Di ba tayo parang, minsan nagkakantsawan tayo, uy, mas huli ako sa iyo, mas marami kang kasalanan. We are bragging to others, Christians. No? Minsan talagang pinipintasan pa natin ang kapwa natin. Parang ang dami mong kasalanan kaysa sa kasalanan ko. Kumbaga sa ano itong dalawa na to, tinimbang sila, ngunit kulang. So ganoon tayo pag humarap tayo sa Diyos. Tingnan niyo yung picture. What is justified means? Justified kasi, it was a legal term in the courtroom. Naririnig natin yan sa courtroom. Baga sa ano, pagka justified ka, pinawalang sala ka, you are proven not guilty, acquitted. Kaya nga sabi ko, pagka yung isang tao na inakusahan, alam na alam mo masamang tao, no? Habang inaano siya, nililiti siya sa korte at napawalang sala siya, magagalit ka sa judge eh. Mapipintasan mo yung judge, hindi yung tao. Kasi yung judge na nagbigay ng acquittal. And acquitted, ibig sabihin, no case. Wala ka ng kaso, malinis ka na because of your faith. Pagdating sa spiritual realm natin, ito yung sinasabi ni Paul, because of your faith in Christ Jesus, you are acquitted. Acquitted ako. Palakpakan nga natin si Jesus. Tingnan natin yung pagkakaiba. Yung acquitted, found not guilty. But in the other hand, pardon. Narinig na pardon, di ba? Sa mga nabilanggo na ano na sila, na hatulan na sila sa bilangguan, may pardon na ibinibigay. And it was forgiven. Kasi may kasalanan naman talaga na nabununan nila ng for how many years doon sa kulungan. That's why may pardon. May ibinibigay ang presidential decree. Ipardon na yan. Matanda na sa loob ng kulungan. At maganda yung kanyang mga ginawa. Kaya ngayon may bagong batas, di ba? Yung karakter, parang conduct na inaaral ng mga senador, ng DOJ, na kahit hindi mapardon, yung meron kang good character, conduct, doon sa loob ng bilangguan, papawalang sahal, papalayain ka nila. Not just only you are not guilty. Kaya magkaiba yung acquitted sa pardon eh. Dalawang klase yan. Now, justified freely, tayong lahat, the next verse, makita natin, ano ibig sabihin ng justified? We are justified freely by His grace. Yung sinasabi kanina sa 23 verse. Anong ibig sabihin? Just as if you did not sin. Ano ibig sabihin nun? Ano sabi ni Paul? Para daw tayo, nung nanampalataya tayo kay Kristo Jesus, para tayong walang ginawang kasalanan. Just if. Can you imagine mga kapatid, ganun ang tingin sa atin ng Diyos. Eh bakit ang kapwa-tao natin, pag tinignan natin, minimeasure natin, ayon sa ating basis, basahan natin, di ba? Lalagpak at lalagpak. Eh kaya nga dumating si Kristo Jesus. Yan yung sinasabi ni Paul. Sabi niya, justified freely ang sino mang nanampalataya kay Kristo Jesus, Hudyo ka man o Gentiles ka man, by His grace, ang tingin ng Diyos sa iyo. Parang wala kang ginawang kasalanan. Kinikilabutan ako. Di ba? Totoo naman talaga. Ganun tayo tingnan ng Diyos. Eh bakit nagigilty-gilty ang sama nanampalataya? Eh sinabi ng atin, just as if you did not sin. Yun ang tingin sa atin, malinis. How could God declare just the unjust? Paano niya na i-declare ngayon na yung isang hindi matuwid, hindi makatwiran, ay nagiging totoo o tunay na walang kasalanan? Verse 23 to 24. Ulitin ko. There is no difference. Wala nang pagkakaiba. Hudyo man o Gentile man, lahat nagkasala at nahulog tayong lahat sa grasya ng Panginoon. At pinawalang sala, yung justified, freely by His grace, through yung word redemption. Yan ngayon, yung redemption that came by Jesus Christ. Alam niyo ba yun sa pawn shop? We were all paid full. Binayaran tayo, niredeem tayo. Di ba pag nag-sanla ka sa pawn shop, merong maturity date yan eh, na kailangan tubusin mo yan. Otherwise, pag di mo natubos yan, rematado. Kaya pag ina-explain ko, tayo nung nabubuhay tayo, sa dating old life natin, old self natin, lahat daw tayo, para tayo nakapila sa pintuan ni Satan, nag-aabang si Satan. Illustration ko lang po ito. Lahat tayo nakapila doon sa pintuan ni Satan. And Satan, welcoming, welcome kayo rito, welcome. Para doon daw tayo nakapila. When we are living on the old self, right?
But somehow, merong isang nagkatawang tao na para tubusin tayo. Kung paano tayo tinubos, inisnatch tayo dito ngayon sa kinalalagyan natin. Saan tayo nila? Dito tayo nila. And this is the light. This is Jesus Christ. Ang sinasabi ni Paul, we were transferred from the darkness into the light. Kita nyo, dominion of darkness. Doon tayo niligtas. Alam niyo yung mga snatcher? Nakakita na ba kayo ng snatcher? Nung araw kasi, nagtatrabaho ako sa EDSA. Ang daming snatcher sa bus, pag ginano na yung hikaw dito ng babae, ang tatanggal nila, ang galing, hindi nararamdaman yung kwintas. Paano i-snatchin ng mga snatcher yan, di ba? Hindi nila nararamdaman. Sa hikaw ka magtataka, hindi nagdudugo yung tenga ng mga babae pag in-snatch yan. Ganon daw tayo in-snatch ng Lord. Imagine niyo lang po, yung pinopoint view ko sa inyo. In-snatch tayo ng Lord from the dominion of darkness to Satan. Dilipat tayo dun sa kanyang bugtong na anak, which is the light of the world. And whoever works in the light, there is no condemnation. Because the law says punishment. But the grace of God says love, forgiveness. Ang laking pagkakaiba, di ba, pag tingin natin. At ito yung pinipreach ni Paul sa mga taga-Roma. Redemption, paid in full payment. Paid in full. Pupunta ka lang sa sanlaan at sabihin siya, ay, tutubusin niyo ba itong sinlaan? Meron nang tumubos. Tutubusin mo pa? Babayaran mo pa ba? May nagbayad na, full nga eh. Ang problema sa tao, gawa-gawa pa rin na mabuti, kung anong pinagkagawa, sasakitan pa yung sarili, pupunta pa ako sa paid in full na nga eh. It was Jesus Himself done all things dito sa krus ng Kalbaryo. It is finished, kaya niya sinabi sa last word niya, it is finished. Ano bang gagawin natin? Pag sinabi ni Jesus, finish na nga, tapos na. Tinubos na kita. Now, redemption, literally, paying a ransom. Nung panahon kasi ng mga Israelita, nung lumang tipan, o nung kay Panginoong Jesus, may mga, may mga slave. No? Yung slave, parang dadalhin nila sa palengke yan, at magkakaroon sila ng bidding. Halimbawa, slave ako ng isang amo, ayaw niya na ako, ang gagawin niya, dadalhin lang sa palengke at magkakaroon ng bidding. Ito dito, 100,000. Sige, 100,000 ako. Sasabihin namin siya, 150,000. Nagre-raise sila ng pera para ma-redeem, makuha itong isang slave. And then, pagka ikaw nakabili, the buying of a slave out of bondage in order to set him free. Ang purpose kasi nung para mapalaya yung slave. Right? Pagka-slave ka, wala kang kalayaan. That's why there is someone who pay redemption, bibilhin ka niya para maging malaya ka ngayon. And you know what? Tayong lahat ganun din tayo. We were slave by the sin. Yung kasalanan natin. Diyan tayo na nakulong, na bondage, natalian tayo diyan. But Jesus Christ, doon niya tayo tinubos sa mga kasalanan na yun. Di ba? Perfect divine purpose sa atin. Ikaw kapatid, ano yung ginawa mo nung ikaw ay tinubos ni Kristo Jesus? Is it enough for every Sunday, pupunta ka rito, mag-church ka, tapos dito, uwi ka na, and then another Sunday, no? Life goes on. Like, ganun lang naman, pastor, ang buhay. Di ba, pagka tinignan natin, binili ako ng walang kasing halaga, at ang bumili sa akin, si Heso Kristo. Si Heso Kristo na nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan. Palakpakan natin si Jesus. Sabi ko kanina, through sin, all are disqualified. Hindi kasi makakapanik sa heaven ang kasalanan. Kung bibit-bitin natin, hindi tayo makakapasok. Kaya nga ginawa na nga ni Kristo para pag pumanik tayo doon, libreng-libre tayo, welcome na welcome tayo. Kaya mga mahal natin sa buhay, na namalay na, nawala na, lumipat lang po sila sa kabilang buhay. They were, sabi doon, masaya na sila roon. Mas masaya kaysa sa atin. Wala nang mga worries, walang problema, walang crying, walang mga sakit, disease, wala lahat. Namamahal po natin sa buhay, siguro nagpupuri talaga sila, at sigurado tayo nagpupuri lang sila doon. Unlike us. Through sin, all are disqualified, but through the Son, Jesus Christ, we were all justified. Now, verse 25. Sa verse 25, pag tinignan natin, God presented Him, meaning Jesus Christ, as a sacrifice of atonement through faith in His blood. Atonement. Yan, hinighlight ko atonement. Ang sabi rito, atonement, tinan yung picture ng tupa. Di ba yung mga tupa, sila yung mga dinadala doon sa slaughterhouse. Ang sabi pa nga, ang tupa, ang katangian, dinadala na sila sa slaughterhouse
tatagpasin na yung leg nila, hindi pa sila umiimik. Yearly kasi, yung atonement na ito, it was the term in temple. Atonement. Kanina sinabi ko, yung word na justified, it is a term for, it's a courtroom. Right? Redemption, it is a term from the market. Yung sinabi ko, illustrate ko kanina, may mga bumibili doon sa mga slave. Yan tatlo na, itong atonement, ito yung ginagawa ng mga Hudyo ng araw, nung scripture pa lang. Yearly, meron silang sacrificial lamb atonement. It was feast, fiesta nila, every year yan. The word atonement, it refers to Greek word. May Greek word siya, hilasterion. Hilasterion. Hilasterion means meron siyang tatlong bahagi sa Bible na makikita natin, Revised Standard Version. Pag tingnan natin, ito yung expiation. Expiation means yung parang remove something from you. Tinanggal, inalis. Dilinis, inalis, malinis ka. Expiation tawag doon. There is someone who atonement. Yung propitiation sa King James Version, ito naman yung, di ba, pagka mga bata, mga anak, pagka nagalit si nanay minsan sa atin, di ba, nagalit sa atin ang ginagawa natin bilang mga anak. Nilalambing natin, di ba? At gumagawa tayo ng parang peace offering, right? Ngayon baligtad na, magulang na nagpi-peace offering sa anak. Ba't kaya ganon? Yung mga anak dapat, sila yung nag-o-offer ng peace offering kapag, di ba? Ganyan din po expiation na tinatawag sa Bible. Excommunicado para expiator, yung niremove. Pro naman, meron kang something to offer. And the third one is mercy seat. You know what is mercy seat? It is the box in the holy of the temple. Ang templo kasi nung araw, nung panahon ni Panginoon sa Kristo, may tatlong stage, parang doon sa garahe natin, yun yung court ng mga Gentiles. Doon nila dinadala yung mga offering nilang hayop. And before he came inside, merong highest priest na lalabas doon at titingnan yung kanilang mga offering na hayop. Ito may sore eyes to, hindi pwede nga reject. Ang layo ng pinanggalingan ng Hudyo para i-offer niya yun. Anong re-recommend ng mga Hudyo, ng highest priest, doon sa mga tao? Diyan sa tabi-tabi, marami kaming tinda dyan. Diyan ka bumili. Pero yung mga kalokohan ng araw. Kaya nga si Jesus Christ, nung pumunta siya sa templo, nagalit siya. Bakit siya nagalit? Kinote niya yung kay Isaiah, di ba? Ang bahay ng aking ama ay tatawaging bahay dalanginan, hindi palengke. It is the den of robbers. And sabi niya rin sa mga nagtitinda ron. Imagine, meron money changer. Because sa mga Hudyo noon, kanya-kanyang lugar nang gagaling sila at yung mga currency dalan nila, iba-iba yon. Ang sasabihin ng mga nagtitinda ron, ay hindi ho pwedeng dalhin yung pera. Pero pwede ho yan, ipapalit nyo ho doon sa money changer. Pag tinignan mo naman talaga, sino ba yung operator naman yun? Di ba yung mga highest priest, yung mga pariseo, ng panahon ni Panginoong Kristo, kaya siya nagalit. Binaboy ninyo ang tahanan ng aking ama. Ano ibig sabihin? Anong point ni Jesus doon? Dapat tong bahay ng aking ama, there is a Spirit of God. Ano ipinalit nyo? Walang espiritu Spiritless ang nakita ni Jesus Christ. Kaya siya nagalit. Ngayon naman, ibang mananampalataya, sabihin nyo, nagalit nga ang Panginoon, di ba? Tingnan natin kung bakit siya nagalit. Nagalit siya kasi yung bahay ng kanyang ama, binaboy, there is no Spirit of the Lord inside the temple. At itong ginagawa, yung mercy seat na ito yung box doon sa Holy of Holy, yung court ng Gentiles, tapos meron pang isang court, at yung pinaka-Holy of Holy, parang dito, may box dyan. Ang ginagawa ng mga highest priest, yung kinatay mong nung hayop for the whole nation of Israel, yung dugo nun, dadalhin niya ngayon dun sa box seat sa loob. Siya lang nakakapasok doon. Meron pang tendency, nakakadena yan na kapag pumasok siya, yung kadena, pag hinila, wala na siya, patay siya. Kaya nga, Holy of Holies yung templo na yun, 3 bahagi. Pero pag hinila yung kadena sa paa niya, paglabas niya, nandun siya, sisigaw siya sa labas. We were all forgiven. Pinatawad tayo dahil sa dugo na nahasik doon sa box seat, the mercy seat. Yun yung tumakip sa mga kasalanan ng nation of Israel. Now, the New Testament, ito yung sinasabi ni Paul. It is God and not the sinner who has provided this hilasterion. Yung atonement. Sino pong gumawa? Si Jesus Christ lang po. Ang sabi ni Paul, God required a sacrifice that mankind could not offer. So God provided it is for us. Palakpakan nga natin si Jesus. Ang Diyos po ang gumawa ng lahat, mga kapatid. Wala kang pagod, wala kang pagpapagal, wala kang binili, wala kang tinubo, wala lahat.
Ang Diyos na nga ang gumawa eh. It is for you and for me. Wala tayong gagawin. All we have to do is come to faith in Christ Jesus. Banampalataya ka kay Kristo Jesus, kapatid. Ano yung atonement? Mga bata, pag tinatanong kayo, ano po ba yung atonement? Atonement means, He did it once and for all. Noon kasi yearly, pupunta sila sa Jerusalem, mag-offer sila, just like the other religion. Meron sila mga fiesta, may mga ano sila, tinatawag na ganito. Mag-offer talaga sila. Paano yung mahihirap? Sige nga. Paano yung mahihirap? Dito tayo, dadala tayo dito ng hayop, tapos iwiwisik natin yung dugo dito sa mga pader. Hindi nagiging holy. Yung atonement na ito yung ginawa niya minsan lang. At alam niyo ba kung ano yung ginawa niya sa kasalanan natin? Sabi ko kanina, hindi lang niya tinakpan. He washes away the sin. Tinapo niya. How far is the east and the west? Sabi roon sa Bible, ganun kalayo, ganun niya tinanggal yung kasalanan natin, mga kapatid. So we were not guilty. Wala nang guilty, malinis. Just as if you did not sin. Ang sabi ni Paul. Doon tayo binasi ni Paul sa someone who will trust in Jesus Christ, para kang hindi ka nagkasala, malinis ka talaga. Yung atonement nila nung araw, pag winisik yung dugo doon sa mercy box, di wala yung kasalanan. But for the whole year na naman, magkakasala sila. Ang tingin ng Diyos sa kanila, unrighteous. But when Jesus Christ did it once and for all, na-wash away ang kasalanan mo, kapatid, at ang kasalanan ko. Tama, di ba? Ang babaw naman ng ating pagkakilala kay Kristo Jesus. Kaya kung minsan, ipinapaalala sa atin ng word kung gaano kalalim, kung gaano kahirap yung ginawa niya, bigyan natin ng pansin paminsan-minsan. You know what? He did it. Bakit niya ginawa yun? Ba't niya ginawa ng Lord yun? Because of His love. Unconditional love. Walang iba, walang duda. He did it. The next verse, 26. He did it to demonstrate His justice. Pwede natin palitan yung justice ng love. He did it to demonstrate His love at the present time so as to be just and the one who justify, kita nyo, those who have faith in Jesus. You know what? Parang nagkaroon talaga ng exchange gift eh. Kaya nga every Christmas may exchange gift tayo. Yung pinakamagandang exchange gift sa atin, yung ginawa ni Kristo Jesus. Tayo yung unjust, yung tapat na Diyos, ibinigay niya sa atin yung pagiging righteous niya, right? Ibinigay niya sa atin through His death on the cross. Di nakuha mo ngayon yung righteousness ni Jesus. Ano yung nakuha ni Jesus sa atin? Lahat ng kasalanan natin kinuha niya, napunta sa Kanya. Right? Kita niyo yung nagkapalit? Nagkapalit tayo ng lugar. Kaya ang tingin sa atin ng Diyos Ama, righteous tayo in the eyes of God the Father because of the blood of Jesus. Napalit tayo. Ang ipinalit niya dito sa krus ng Kalbaryo. Kaya nung kinuha niya yung kasalanan natin, it will wash away. Wala na po tayong kasalanan sa paningin ng Diyos. Justified ka, kapatid. Huwag kang na mag-drama-drama dyan. Now, ang sabi ni Paul sa susunod na verse, ano sabi niya? May pagmamalaki ka ba? May pagyayabang ka ba? That we have done anything to be accepted by God? No. Sabi niya. Si Paul din sumagot. Sabi niya, hindi. Kasi our acquittal is not based on obeying the law. It is based on faith in Christ Jesus. So, naging malinaw na ngayon, di ba? Siguro yung mga nakikinig na Roman, binabasa yung letter ni Paul, parang ano ba ito sinasabi ni Paul? Ano itong tinuturo ni Paul? Parang kakaiba. Di ba? Unti-unti tayong lumilinaw ngayon. Hindi na ngayon tayo nababase sa pagsunod ng batas. Pagiging mabuting tao, hindi na yon. Nakabase tayo ngayon, it is based on our faith in Christ Jesus. Malinaw po ba? Agree tayo dyan? Nilinis tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. The next verse, 28. So we are made the right with God through faith and not by obeying the law. Napakalinaw. The next verse. Pagkatapos naman ng lahat na ito, sabi ni Paul, after all this, sabi niya, is God the God of Jews only? Yan. Siyempre, yung mga Hudyo na naniniwala para sa kanilang kaligtasan lang, nagtaka sila sa sinabi ni Paul. And sabi ni Paul, sa inyo lang ba para ang Diyos, para sa inyo lang, mga Hudyo? Hindi. Sabi niya, He is also the God of the Gentiles. So pareho na ngayon. Sabi niya kasi, yung Diyos ng mga hentil, Diyos rin ninyo. Pareho kayo ng Diyos. Walang pagkakaiba. And you know what? Pag tinitingnan tayo mga kapatid, ang common denominator natin mga Kristiyano, si Jesus lang po. Yung numerator natin, puro kasalanan yan eh. Right? May mga gawa, mabuti, masama, nandyan tayo sa taas, right? Pero pagdating po sa
common denominator natin sa mathematics, may denominator, may enumerator, right? Yung denomination natin, pare-pareho tayo, si Jesus lang po ang pagkakapare-pareho natin. That's why we are identified with the love of Jesus. At sinasabi ng mundo, yes, it is the disciples, the followers of Jesus Christ. Sabi ni Jesus, if you love one another, the world will know that you are my disciples. Mga kapatid, meron lang talaga tayong isang Diyos. There is only one God, and He makes people right with Himself. Only by faith. Alam niyo, si Paul, ang ganda talaga ng kanyang mga mensahe, no? It's all about faith, 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 faith. Ang pinapahayag ni Paul dito, kahit Hudyo ka o Gentiles ka, basta naniwala ka kay Kristo Jesus, may kaligtasan ka. That is a simple. Huwag na natin pahirapin, kahit sa panahon natin yan, huwag natin pahirapan yung mga bago palang mananampalataya. Ang daming requirements, di ba? Ang daming naku, bago ka maging membro ng San Pedro day by day, kailangan ganito, ganon. Ganon ba si Jesus? Tingnan natin si Paul, yung pinangaral ni Paul, by faith alone, you will be saved. Hindi na kailangan yung mga law na yan, batas-batas na yan, rules na yan. Binrake nga niya yan kasi pinahirapan ng mga Pariseo, ng mga Hudyo, na matataas ang posisyon sa templo para makalapit sa Diyos. Anong nangyari? Akala nila nakakalapit yung mga tao sa Diyos. Hindi. Mas lumalayo ang loob ng tao dahil sa pahirap na pinai-implement ng mga Pariseo, just like sa atin. Marami pa rin mga congregation, sometimes makakapag-observe kayo sa ibang congregation, para mga Pariseic, nakakalungkot. Dito, pag pumasok ang isang tao, nawa naman, paglabas niya dyan, meron masasabi siya, napakagaan ng kalooban ko. Kasi na-meet ko ang presensya ni Kristo Jesus sa day by day, San Pedro. Pumasok nga dyan duguan na nga No? Duguan. Paglabas naman dyan, luray-luray pa bukod sa duguan. Paano naman nakakuha ba ng kapahingahan? Dapat every person na pumapasok dito, paglabas nila, they are at peace with God. They are rest. Yan ang tinuro ni Lord And that is love. Kapag kaniyayakap natin yung Jesusness, loving po tayo dapat. Right? Ang lumalabas sa bibig natin, ang lumalabas sa karakter natin, loving. Because God is love, Jesus is love. Now, ito ang challenge ko sa inyo ngayon. Ito ang challenge ko. If you place your trust in Christ, you will be what? You will be what? Katulad ng sinabi ni Paul. Alam niyo kung ano? You will be justified. You will be acquitted. Yung lahat ng sinabi ni Paul, ando doon sa atin yun. If we place or put our trust in Christ Jesus, para kang isang bilanggo, ang tagal-tagal lililitis ka, di ba? Pero in the end naman pala, acquittal ang makakuha mo. Di ba? Ang saya-saya mo. Ang saya mo ng pakaramdam mo. Kasi pinawalang sala ka, ibig sabihin wala kang kasalanan. Malinis ka. And that is Jesus. If we put our trust in Christ Jesus, maasahan po natin, acquit tayo lahat sa kasalanan natin. All we have to do is believe. Look, nakikita ba natin? Malabo, ano? Believe. Kapatid, isang sikreto lang talaga sa atin, manampalataya tayo kay Kristo. Paniwalaan natin kung ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. It was intended for you and for me. That's why He died. After 3 days, He rose again. For what? Para sa ating mga nanampalataya, may katagumpayan tayo. One day, we will meet Jesus in His kingdom. And we are part of that kingdom. At kapag ka naroon tayo, masasabi natin, totoo pala yung pananampalataya ko sa lupa. Walang masasayang pa. Mga kapatid, walang sayang po when we put our trust in Christ Jesus. Walang masasayang. Sa mundo, ilagak mo man ang lahat ng pagod, hirap mo dito, hanap buhay mo, oras mo, pagod ka pa rin, sayang pa rin. At in the end, you failed. But when you have faith in Christ, you will never fail. You are always victory. Lumuko nga tayo sa Panginoon. Sige. Kung meron man sa atin dito ngayon sa oras na ito, no? Meron kang gustong i-recommit kay Jesus. Recommit meaning, gusto mong i-recommit sa Kanya uli. Kung ano yung mga bagay na nagpapagulo sa puso mo when you are in believing Christ. Sige po, pikit lang po kayo. Huwag niyo intindihin katabi niyo. Magtaas ka nga ng kamay, kapatid. Kung meron kang something sa puso mo, yan. Yes. Taas niyo, sige, huwag kayong mahiya. Huwag niyo intindihin yung katabi niyo.
And this time, i-recommit natin sa Panginoon in the presence of the Holy Spirit. I will pray for you. Kung sundan niyo yung panalangin ko, fine. If not, okay lang din po. Father, we thank you. Inaamin ko po, Panginoon, sa tagal ko ng mananampalataya, marami pong bagay sa puso ko ang gumugulo. Kung minsan nga, Lord, nagdadalawang isip ako sa inyo eh. Pero salamat po sa mensahe na pwedeng kapulutan namin ng reminder sa oras na ito that ikaw, Panginoong Jesus, inakwit mo kaming lahat and through your blood, nalinis kami, natanggal ang aming mga kasalanan because of our faith in you. Salamat amang Diyos na dakila na naglagak ng tunay na pag-ibig towards us. Actually, Lord, wala naman kami talagang karapatan. Pero salamat, ginawa mo kaming deserving when it comes to righteousness of your only Son, Jesus Christ. And through your Son, kaming lahat napawalang sala. We were all justified, redeemed. At napakaganda, Panginoon. Turuan mo kami, turuan pa kami sa mga bagay na hindi namin kaya so that we will be able to know you better and better. Lord Jesus, kayo po ang aming Lord and Savior. Let the Holy Spirit na manguna lagi sa aming plano, sa aming mga desisyon. Sa oras na ito, inaamin ko po, lagi akong kulang, lagi akong may kahinaan, at lagi akong nagkakasala. Pero salamat sa mabuting balita na narinig kong muli. Sa dinami-dami ng panahon, malimit kong marinig yung justified, acquittal, ang lahat ng ito ay kayo po ang gumawa. You wanna say thank you, Lord. Salamat po, akin pong inilalagak ang aking pananampalataya sa inyong bugtong na anak. Ito po yung samot, dalangin namin, punong-puno ng napakalaking pag-asa at katagumpayan sa mga buhay namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan, isa pa nga pong palakpak para po sa ating Panginoon. Maraming salamat po, Diyos Ama. Thank you po kay Pastor Ronnie na siya pong ginamit ng ating Panginoon upang ihatid ang mensahe na ang title po ay Not Guilty. Ayan, so dako po tayo sa pagbibigay sa ating mga love offering and tithes. Mangyari lamang po na atin po itong ipanalangin. Diyos na dakila, maraming salamat po muli sa mensahe ninyo, sa inyong pag-ibig at grasya. We are not guilty, Diyos Ama. Thank you, Lord, sa pag-alis ng guilt of sins. Ganyan din po, Panginoon, maraming salamat po na kami po ay nabinigyan nyo ng pagkakataon upang magbalik ng inyong mga pagpapala. Nawa, Lord God, ang mga kaloob na ito ay magamit ayon sa inyong mga plano at sa lalong ikalalaganap ng Ebanghelyo. Sa inyo po ang kadakilaan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Aking mga kamay, nagkahandog tanging alay, mula sa puso ko'y tigil, masasalamat na hatid. Upang salita niyo ay malaganapin, mapalawak ang magkalangit na gawain. Tinig na umaawit, mapupuri ang inihahatid, masasalamat ang sinasambit, kakalagay walang batid. Ang sayang ibinabalik, mga biyayang galing sa langit. Okay po, meron po tayong announcement. Sa mga nais po magbukas ng kanilang tahanan para sa sambahay, maaari lamang po makipag-unayan kay Pastor Ronnie. Yung po mga, kung gusto niyo pong magkaroon ng Bible study or devotion sa inyong bahay, at meron po kayong mga kapitbahay doon na minsan or once in a while ay kayo po ay nakapag-uusap about sa ating Lord God, pwede din po kayong makipag-coordinate kay Pastor Ronnie. Okay? So meron din po tayong youth fellowship every Saturday. Yung po mga kabataan dyan na gusto pong mapasama sa mga grupo ng mga
mga youth dito sa ating Day by Day San Pedro. Every Saturday po yon 4 p.m. Yung kahapon po, meron po sila. At meron po sila ngayong fundraising na, kung di po ako nagkakamali, ay pandan. Buko pandan. Ayan. Pwede po, supportahan po natin yung ating mga youth club para po sa kanilang funds. Kasi po, marami po silang activities, mga plano para po sa mga youth. Ano? Then, meron po tayong Men's and Women's Fellowship at Cabanatuan City. Ito po ay gaganapin sa May 1, this coming 1st of May 2024, of course. Wednesday po ito, kung di po ako nagkakamali. Please lang po, baka po magawa niyong paraan na free kayo. Men's and Women's po ay invited po kayong lahat na sumama. So yung pong details po nun, pwede naman po kayong magtanong kay pastor or sa mga elders po natin. Okay? Pero yun po yung pauna. Magkaroon po ng, what you call this one, yung pong Men's and Women's Fellowship. Meron po tayong titignan video about that event. Ayan. Meron pong, obviously, nag-ocular visit po sila, Pastor. No? Maganda naman daw po talaga. At bonus po, may tubig. Opo, bonus po, may tubig. Ayan. So, 500 per head. Napaka-mura. What is 500 ngayon? Ano? So, sana po, marami po tayong maka-attend dito na men's and women's. Okay? Pwede po couples, Pastor? Okay lang po ba, no? Men's and women's naman po siya. Okay? So, yung pong yung ginanap po na water baptism last week, yung pong may certificate po kasi yon. So, ang certificate po ay ipamimigay na lang po ata ng mga ushers or makipag-coordinate na lang po sa mga ushers para po makuha nyo yun yung mga certificate doon sa ginanap na water baptism. Okay? Then we have now first-timers. Meron po pala tayong first-timers. Ayan. Glory to God. So we have, pwede po tayo lang po yung tatawagin ko, Sister Ellen Mar Fernandez at si Sister Sheila May Garcia. Ayun. Ayan. Welcome po sa Day by Day San Pedro. Kayo po ay, pagdating nyo po sa mga susunod na Sundays, kayo po ay kapuso na at kapamilya na rin po. Okay po? Now, siguro po wala nang mga announcement, baka po meron pa po. May video pa po na, okay, so. About po dun sa water baptism. Okay po. Isang matagumpay na water baptism po ang nangyari po last Sunday, April 14, 2024. Sa Lakeview, Muntinlupa, ay ginanap po ang 38 participants na nagpa-water baptism. Mula po ito sa ating Bulwagan, Day by Day San Pedro at sa Day by Day Binyan.
Nangyari po ito dahil sa kanilang mga desire sa puso na magpabautismo po sa tubig at bilang pagsunod na rin po sa kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. And denouncing kung ano po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, ganun din po sila. Kaya nakakagalak po kung may ganitong mga activities po tayo ay pwede po tayo makibahagi at maging parte ng layunin ng Day by Day Jesus Ministry San Pedro. Sa pangunguna po yan ng ating butihing Senior Pastor Gami Alba. At ang inyo pong lingkod, Pastor Ronnie Diaz po. Ang inyong pong lingkod, Pastor Ronnie Diaz po, ay nagsasabi po na mabuhay po ang bawat isa. Yan po yung video clip na ginanap po noong last week na water baptism. Sige po, para po sa ating closing prayer, Pastor Ronnie. Okay, karagdagang announcement po. Yung ating men and women na gaganapin sa May 1, ang possible time po natin, assembly rito, 4 a.m. po, aalis na tayo. Kasi whole day lang po tayo eh. So from 4 a.m., at least makarating tayo much earlier dun sa Kabanatuan, and then we can enjoy yung moments natin. Then 7 p.m., babalik na tayo dito sa Manila. Kaya inaanyayahan ko po, wag po kayong mag-atubiling lumapit sa akin. Kung wala po kayong pambayad talaga, approach nyo lang po ako. Sabihin niyo po sa akin, halimbawa mayroon 300 lang kayong mag-asawa, di magagawa ng paraan ng Panginoon yan. Approach niyo lang po ako. And I want everybody, na lahat tayo makadalo rito, huwag natin ma-miss out, no? It was a few places na pwede niyo po makikita, ang ganda pala ng lugar. Inocular inspection na po namin and we will enjoy talaga. May enjoy po natin. Huwag natin ma-miss out ito. So couples, men and women, pwede pong dumalo ang lahat. Yung atin din pong water baptism, yung mga hindi po naka-attend ng water baptism, approach nyo lang po yung atin usherette, yung ushering dyan, na gusto nyo po magpa-water baptize for some other time, i-schedule po natin yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo po. Let's all stand and bow our heads to the presence of the Lord. Minsan pa, O Diyos, ay lubos na nagpapasalamat kami. Salamat po sa mensaheng inihatid nyo sa bawat isa. At nawa po, tunay nga na makaluklok kayo sa aming trono ng buhay. You sit on the throne of our heart. Nang sa ganoon, Panginoon, magawa namin yung will mo, yung kalooban mo. Maraming bagay, proseso, Lord, na pagdaraanan kami, pero salamat. Natitiyak po namin, nasasamahan nyo kami sa takbo ng buhay namin. You will be my partner, Lord. Jesus, hindi mo kami inahayaan na mag-isa lang. You're always inviting us to be with us, togetherness. At yung togetherness na yan, yan ang mag-iigting sa amin para mas lalo pa kaming lumakad ayon sa aming mga pananampalataya. Nawa po ang mensahe ay magdulot sa amin ng iba yung pananaw, malawak na pag-iisip, ang matransform kami, Lord, sa gusto mong gawin sa buhay namin that is loving. In Jesus' name, Lord, yun yung napakasarap na maranasan ng bawat isa. At hahayaan namin ang banal na Espiritu ang siyang manguna. Sa buhay namin, merong isang Diyos na nagbuwis ng kanyang buhay. At sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, kami tinubos sa aming mga kasalanan at nabuhay siyang muli. That's why, Lord, buhay na buhay kami sa presensya mo. We thank you
Mula sa bulwagang ito, aking itinatalaga ang aking mga kapatid sa pananampalataya. Mula sa Diyos Ama ang pag-ibig na ibinigay sa kanyang bugtong na anak na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan. Sumainyong lahat mga kapatid, humayo kayo ng may kaaliwan sa pagkikpisa ng banal na Espiritu sa isang linggong muli. Bitbitin natin ang biyaya at kahabagan ng ating Panginoon. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa at katagumpayan. In Jesus' mighty name we pray. Amen.